Eto po si D ha. Okay, nilabas po ito. Nakita ko po to kay Bob PH. Maraming salamat po. Eto, nilabas din ng Rappler at saka Philippine Star. Faustino Boji D, successor of Martin Romualdez. Isabela 6th District Representative. D is a member of the ruling party of the Philippines, the Marcos-chaired Partido Federal. Kaya wala akong tiwala dito eh. Paano niya iimbestigahan yung boss niya? 'Di ba? Huwag mong sabihin malinis, huwag mong sabihin virgin, huwag mong sabihin hindi bangag si Bongbong Marcos. Oh. He faced a 2015 PDAF scandal. Over 25 million alleged misuse via fake NGOs. Plus in 2020 graft and plunder allegation from his 2010 to 2019 governorship. Yan ang pinalit sa may bahid ng bribery, sabi nga ni BP Sara, at pinalit dito sa kaliwat kanang baho na natatanggap si D. But then again, sabi ko nga, bigyan natin ng pagkakataon. Pero tayo mga Pilipino, tayo taong bayan, maging mapagmatsyag. Dahil kahit kailangan natin silang pagbigyan, bigyan natin sila ng benefit of the doubt, ako'y duda dito. Una, bata tayo ni Bongbong Marcos at hindi rin tumalinis. No? Sa tingin ko magiging Tito Soto to eh. Oh. Well, again, let's give them that chance. Ito next, tingnan nyo po. Ito, pakinggan nyo ha. Pakinggan nyong mabuti. Ha? Read between the lines. Napaka-importante nito. Bongbong Marcos nagpaparamdam sa mga sundalo na siya ay may planong mag-resign. Pakinggan natin. Ha? Pakinggan nyo mabuti ha. Sige, pasok. Idol. Sige na. Wag kang ngingiwi ha. Today is not only a milestone, but a renewed pledge that your loyalty remains with the Constitution and the Filipino people. Ayan. AFP ang kausap niya. Kayong mga sundalo, etong mga bago sundalo, ha? Manatili kayong tapat sa mga Pilipino at sa konstitusyon. Always act with integrity. Always act with integrity. Maging tapat kayo. Uphold the rule of law. Ayan. Yung batas, pairalin nyo. Defend our democracy. Yun ang pinakamatindi. Defend our democracy. Kita nyo? Kita nyo, narinig nyo. Read between the lines. May plano na mag-resign to. Graceful exit. Defend the Constitution. Ano ba? Kung i-defend mo yung Constitution, dapat mag-resign si Bongbong Marcos. Kasi siya ang nagpabaho ng ating batas. Wala silang inatupag kung hindi Duterte. And under his regime, nagkagulo-gulo tayo, nagkabaha-baha. You defend the Filipino people. Yan po ay totoo yan ha. Obligasyon ng sundalo yan. Na depensahan ng ating konstitusyon, depensahan ng taong bayan. Niloloko na po ang taong bayan. Nang nakaupo si Bongbong Marcos, walang mangyayari sa atin. Alam nyo to mga sundalo, walang mangyayari sa bansang Pilipinas until nakaupo si Bongbong Marcos. Huwag na tayong umasa. No. Kaya ito, pinapatamaan ni Bongbong yung sarili niya. May plano na ito mag-resign. Uphold the integrity. Sino bang walang integrity? Diba? Sabi niya, hindi pa papasukin ng EDCA. Pinapasok ang EDCA. Ngayon, sinong mga siga, mga komunista? Ang daming namatay na pulis at sundalo sa mga komunista, ha? Hindi raw, ayaw daw ng impeachment, pero nagka-impeachment. Alam naman natin sino binoto ng mga sundalo. Diba? Yung Duterte. Ayaw sa'yo eh. Ano pa iisipin nyo?
Ito panawagan sa sundalo. Gawin niyo na yung dapat niyong gawin. Sa akin. Hindi maaayos ang konstitusyon natin hangga't nakaupo ito si Bongbong Marcos. Aba naman, galaw-galaw kayo mga sundalo. Ha? Oh, ito nang inaantay ninyo. Galing mismo kay Marcos, 'di ba? Oh, ang problema si Bongbong Marcos pag nagsalita, kung ano sinabi kabaligtaran ang gagawin. Oh. So para niya sinasabi sa mga sundalo, "Hoy, huwag niyong galawin ang mga kurap. Ha? Steady lang kayo. Huwag niyong ipagtanggol ang konstitusyon. Ako ipagtanggol niyo." Kasi kung konstitusyon ang ipagtatanggol, dapat talaga tanggalin si Bongbong. Manatiling tapat sa mga Pilipino at sa konstitusyon. Paano ka magiging tapat sa mga Pilipino at sa konstitusyon nang hindi kayo gumagalaw para singilin ninyo kung ano pinaggagawa ni Bongbong Marcos? That is impossible. Ito ang inaasahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga nanumpang bagong promote na general at flag officers ng Armed Forces of the Philippines. Kinilala naman ng Pangulo ang naging sakripisyo ng AFP at tiniyak ang patuloy na suporta ng administrasyon sa kanila. I know the sacrifices you have made in serving this great nation. Rest assured, this administration will do the best we can to provide you with the resources and benefits so that you can focus on your duty. Ayan, binanggit na yung benefits. Alam nyo kung bakit? Alam mo ba't siya nagsasalita ngayon sa mga yan? Bakit niya pinabola yung mga sundalo? Bakit binabanggit niya yung benefits? Kinakabahan na yan. Kasi alam ni Bongbong, maraming ayaw na sundalo sa kanya. Nagsalita na nga yung mga retired police at saka retired army. Pinagre-resign na siya. Kaya ito, nagkakaroon ng loyalty check. Sinasabi niya, akong bahala sa inyo, aayusin natin to, magkakaroon kayo ng benefits. Nasa listahan namin kayo. Binobola na naman ng mga Pilipino. Ewan ko sa inyo mga sundalo kung kayo magpapabudol. Nagsalita na yung mga nauna sa inyo na meron talaga matitinding talino. Hindi ko sinasabing mahina kayo, pero yung mga retired generals at police, nagsalita na, pinagre-resign to. Galaw-galaw. Hindi po tayo nananawagan ng himagsikan. Ang panawagan namin sa inyo, ipagtanggol ang konstitusyon at ang taong bayan. Si Bongbong mismo ang may sabi niyan. O di gawin nyo. Paano nyo ipagtatanggol ang konstitusyon at taong bayan ng nakaupo to? Hello? That is impossible. Nanawagan naman si Pangulong Marcos sa AFP na patuloy na palakasin ang presensya nito sa mga Ayan na naman tayo sa China. Ipapakita ko sa inyo to, ha? Relax. Ito. Ayan. Total, nabanggit ni Bongbong Marcos yung China. Basahin natin, ha? Nakialam na naman ng Amerika dito sa usaping baha ng bansang Pilipinas. Nakialam sa flood control projects ang Amerika. Pambira talaga, US condemns latest aggressive Chinese action versus Philippine vessels. So sa madaling salita, pumasok ang Amerika tungkol doon sa pinapalabas nilang budol-budol na sigalot ng China at Pilipinas. Bibigyan natin to ng komentaryo, pero aalisin muna natin yung picture, ha? Kasi pina-flag ni YouTube pagka may mga ganyan-ganyan na gera-gera. So alisin ko at saka ko bigyan ng komentaryo, ha? Ayan. Alam nyo, mga kapwa kong mga Pilipino, tayong ordinary citizens, we pick our battles. Etong sigalot sa China ay gawa-gawa lang ni Bongbong Marcos at ni Tambi. Remember this. Wala naman tayong problema sa China before pumasok si Bongbong. Biglang si Bongbong nung pumasok at pumunta ng Amerika the first time, iba na tono niya. Naging tuta na siya ng Amerikano. And then bigla na lang tayo may problema sa China. Alam naman natin
kung bakit sunod-sunuran si Bongbong Marcos sa China. And eto na naman, pumapasok na naman ang US. Ito po yun, huwag tayong paliligaw. Kasi iibahin na naman ang balita. Alam natin si Bongbong Marcos ay may hilig mag-iba ng balita. Ililihis na naman niya ang kwento, ililihis na naman, tapos ang Pilipino makakalimot. Ganyan ang ginawa nila sa PI. Ganyan yung ginawa nila nung may namatay na kasama ni First Lady diyan sa Amerika. Gumagawa sila ng malaking balita. So wag tayo magpapa-focus dito. Hindi ko sinasabi na wag nating ipagtanggol ang bansang Pilipinas. But as of now, hindi naman tayo gagalawin ng China. Ang sumako pa nga sa atin Amerika. At alam natin drama lang 'yan. So, focus tayo. Let's pick our battles. Mga kababayan ko, diinan natin kasi nararamdaman na tayo patungkol sa flood control. Huwag tayong kukurap. Kung gustong kumurap ng mga dilaw dahil tuta sila ni Bongbong, kung gustong gumalaw ng mga kumurap ng mga komunista dahil tuta sila ni Bongbong, yung mga pula, bahala sila. Basta tayo DDS, focus tayo. Huwag tayo hihiwalay doon sa problema natin. Dahil dapat managot si Tambi, si Saldi, at saka si Bongbong. Tatlo sila. Huwag na po, malapit na po. Ha? Tuloy natin yung sigaw. Huwag po tayong papayag. Iligaw tayo. Okay? Nakikialam, pumapasok. Alam naman natin dahil etong Amerika ayaw si Sara. Diba? Kasi hindi sila makapasok. Hindi kayang bulahin. Marcos lang nabobola na itong Amerika. Hindi kaya ng Amerika ang Duterte. Kaya papasok. Pati sa problema natin sa baha, pinapasok ng Amerika, pambihira. Huwag tayo papagamit, ha? Ito, tingnan po natin next. Ito, tingnan natin yung sinabi ni Pulong. Sabi niya, huwag naman nating sabihin sa halos 4 na taon bilang Pangulo, wala ka man lang alam sa korupsyon sa Kongreso. Nandyan mismo ang anak mo bilang majority leader. Kabubuhan yun. Alam mo yung, hindi ko alam kung anong tinitake na multivitamins nito si Bongbong. Hindi ko alam kung ito ay nagtitake ng antibiotic. Ikaw ba ay nag-a-addict? Sasabihin mo ba naman sa speech mo, hindi ko alam paano nagkaganito ang bansang Pilipinas? Pambihira ka, hindi mo alam? Presidente ka? Ang laki-laki ng confidential funds mo? Anak mo, majority leader? Ikaw ang pumirma? Alam mo may insertions? Pinirmahan mo? Pambihira. Tas wala kang alam? Ganyan ka kabobo? Hindi ako naniniwala ganyan ka kabobo. Ganyan ka kaswitik. Nagmamalinis ka, imposibleng wala kang alam. Sabi nga, yung records hawak mo. Nakikita mo, sabi ni BP Sara. Paano wala kang alam sa korupsyon? Ngayon ka lang gumalaw kasi ngayon lang sumingaw. Kapatid mo pa, senador. Sinasabi niya na sa'yo, iwasan mo yan si Tambi. Kami ring banateros. Simula naging speaker si Tambi, sinabi na namin, layuan mo yan, tanggalin mo yan. Una, hindi maganda, conflict of interest, pinsan mo, presidente ka, pinsan mo, speaker, sila ang humahawak ng pera ng bayan. In bad faith ka rin, Bongbong Marcos. Diba? Dapat hindi ganun. Tapos pinayagan mo, ngayon naglilinis ka. Ulitin ko, panawagan sa mga Pilipino. Naglilinis na to ng pangalan eh. Kaya nga sabi ni ramdam na nila tayo. Sundalo, pulis at ito, nagpapanik na according to Barsaga. Kaya naglilinis ng kamay. Nagpo-Poncio Pilato. Alam naman natin, kasabwat siya. So, yung pagbaba ni Speaker, ni Tambi as Speaker, at idinidiin si Saldi, wag po tayong papayag. Yung pumalit,
posibleng tuta din ito si Bongbong. Huwag tayong papayag na kahit anong mangyari, makakaligtas tong mama na 'to. May punto si Pulong. Wala ka bang utak man lang? Hindi mo alam na ganyan na ang korapsyon? Wow, napaka-imposible. Wala pong maniniwala diyan. Hindi lang po si Pulong ang nagreklamo. Eto pa. Eto, tingnan po natin 'tong sinabi ni Cheese, ha? Katawa-tawa naman ang ginagawa nila. Ang bilis naman nilang i-absuelto si Speaker Romualdez, ilaglag si Saldico, ilihis ang issue at magturo ng iba. Yan po yung minimension natin kanina. Kailan lang untouchable si Saldico? Nung nag-resign si Speaker, nilalaglag na si Saldico. Si Puno, di ba? O sila. Huwag mo mabanggit-banggit si Saldico. Tingnan nyo. Tingnan nyo kung tama ako, tama-tama. Yung mga darating na araw, yung mga pumoprotekta kay Saldico na ayaw ilabas, biglang magsisisigaw yan. Ilabas si Saldico. Pauwiin si Saldico. Same thing kahit naman ito si Sandra. Si Sandro. Nag-aamon pa kay... Naku, nagtatapang-tapangan to si Sandro. Ngayon, kailangan daw malagot si Saldi? Wow. Dati hindi kayo nagsasalita. Wow. Dati ayaw nyo nababanggit si Saldi. Kayong mga tuta dyan sa Congress. Dati ayaw nyo nababanggit si Saldi. Ngayon bigla nyong binabanggit. Gagawin yung sakripisyo para mailigtas? Save the king kayo? Save Bongbong? Naku, wag tayong papayag. Ang ginagawa nila dito, save the king. And save the crooks. Iligtas si Bongbong, iligtas si Tambi. Diba, alam na alam ni Chiso. Mismo. Ginagawa talaga tayong gago nito. Ang problema, akala nila gago tayo. Alam nyo kung sino yung maloloko nyo? Na dapat walang kasalanan si Bongbong? Na dapat walang kasalanan si Tambi? Na hindi sila dapat lumayas? Yung mga komunista, yung mga dilaw, yung mga pink, sila lang. Kaya nga napaka-imposibleng kalokohan pa nga pinagagawa nitong mga ito, hindi tayo maniniwala. Kaya may mga rally, pero mag-iingat din tayo dun sa rally. But anyway, magde-develop pa naman yan at titingnan natin kasi hinahaluan. I-discuss natin yan dahil meron tayong nakikitang hindi magandang plano mismo coming from Bongbong Marcos. Mamaya natin pag-uusapan yung patungkol sa pagpaparamdam ni Bongbong Marcos na gusto niya na mag-resign. Okay? Nagparamdam sa mga sundalo. Pero sa ngayon, pag-usapan natin, bibigyan po natin ng komentaryo. Matindi po. Ito na. Ang idol ng mga tuta nag-resign na po. At ito ang kanyang speech. Siyempre, himay-himayin po natin. Sa pag-akyat ni late First District Representative Martin Romualdez sa rostrum. Hoy! Parang balungkot ka. Pambihira ka naman, Tambi. Ang dami-dami mong pera, may dalawa ka bang private jet? Oo. Ako kahit isang private jet, wala. Tapos ang lungkot-lungkot mo. Dapat masaya ka. Joyful. Ang dami mong pera, atik-atik. Diba? Kahit ganyan ang itsura mo. Sige, wag na ko. Formal niyang ipinaalam sa mga kasamahan sa Kamara ang kanyang Coach Oli? Masama na nga ang loob, nalulungkot eh. Nako, tigil-tigilan niya nga ako. Alam nyo, ang buhaya makapalang balat. Hindi yan basta-basta nasasak. Subukan mo suntukin ng buhaya. Baka ikaw pa masaktan. Makapalang mukha ng buhaya. Nakita na ba kayo ng buhaya makinis ang makapal yun. pagbibitiw bilang Speaker of the House. Sige, pakinggan After natin. deep reflection and prayer, Nag-prayer pa, wag mo iyan ang sinasabi ko. Anong pinalangin mo na naman? Mamatay si Sarah. Ito sa akin lang. Ako talagang
dapat sa tingin ko tayo po ay lahat ay manalangin. Pero wag po nating gagamitin yung salitang panalangin para to advance our agenda. Oh, 'di ba? Wag anong prayer mo? I have made a decision Hmm. today Oh. with a full heart Oh. and a clear conscience Nako, patay tayo diyan. Oh, ang daming mali. Simula pa lang, isa-isahin natin anong mali. Pambihira, hindi tayo matatapos sa dami ng mali nito. Oh. Today, I made a decision. Tanga! Hindi ikaw nagdesisyon. Nag-aklas yung taong bayan. Ayaw din ni Bongbong Marcos na pag-resignin ka. Isipin mo, 3 taong ka dyan, sinisigaw namin. Pag-resigning ka na. Una pa lang sinasabi namin, huwag kang kuhanin dahil magkakagulo-gulo ang Pilipinas. Takot sa'yo si Bongbong Marcos. Hindi ka pinag-resign. Kaya hindi ikaw ang nag-decide. Hindi rin si Bongbong. Ang taong bayan. Naramdaman ang taong bayan. Huwag kang kasi kung hindi nagsumingaw yung baho mo at yung baho ni Bongbong Marcos, hindi ka magre-resign. At hindi ka rin pagre-resignin ni Bongbong, wag nga tayong maglokohan. Nagsingawan lang eh. Ano pa mali? Kalimutan ko tuloy. O sige. today with a full heart Buong puso. Wala kang puso. Hindi tayo matatap. Akalain mo nalulunod yung mga kababayan mo. Ikaw bumibili ng private jet? Anong buong puso? Wala kang puso. Oh, ang tabat. Magsisikip ang dibdib mo sa puso and a mo. clear conscience Oy, patay tayo dyan. Lalo na yung clear conscience. Paano naman? Inosente ka? Paano clear conscience? Insert ka ng insert eh. Tapos gusto mo iba managot. Ikaw ang tumaas ang salin. Ikaw ang nag-insert. Paano clear conscience? I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. Palakpakan naman tayo dyan. Bitbitin mo na yung pinsa mong bugok. Yung pinsa mong weak. Oh. Kahapon pala, umugong na ang kanyang pagbibitiw sa pwesto sa gitna ng mga alegasyong korupsyon sa mga Oy, ang gusto namin marinig yung speech niya. maanumalyang flood control projects at may mga kongresista umanong kumuha ng kickback sa mga ito. The issues surrounding certain infrastructure projects have raised questions that weigh not only upon me, but upon this institution we all serve. Ayan, yung baha daw, bumagsak sa kanila. Mabigat. Dapat, kaninong gusto mong bumagsak yan? Sa Duterte na naman. Sa akin, sa Banateros, kay Sara. Linis-linis mo kasi. Yan ang problema sa linis-linisan eh. Ang ating mga kababayan ay naghahangad ng linaw at higit sa lahat ng tiwala. Ay, wala na talaga. Kahit anong gawin mo, kahit magtatatumbling ka dyan, ha? Kahit makipaglaro ka sa elepante at buhaya, wala nang talagang tiwala ang taong bayan sa'yo. Alam mo siguro, ang may tiwala lang dito kay Tambi, siguro yung mga aso niya, mga tuta. Oh, may tuta siya dyan sa Senado. May mga tuta siya dyan sa Kamara. Siguro yung mga vloggers din, si Jam Magno, etc. Baka yung mga yun. Oo. Pero wala na sumusuporta rito. Oh, siguro yung asawa mo. Siyempre, timpayaman din yun eh. Tungkulin natin ito'y may balik. Huwag ka nang babalik, pambihira, maawa ka sa Pilipinas. Ha? Oh. The longer I stay, the heavier that burden grows on me, on this House, and on the President I've always sought to support. Nako, buti naman alam mo. Oh, the more na daw magstay siya, lalong bumibigat ang sitwasyon. Oo, pero meron kang mali. To the President you support, huwag nyo kaming lokohin. Huwag sabihin mo, sige nga, wala kayong away ni Lisa.
Naku, nagtatanong lang. Kasi marami akong naririnig. Powerful pala si Lisa. Isipin mo, ang tagal ng sinasabihan si Bongbong tanggalin ka, hindi ka matanggal. Nung si Lisa, di umano, gumalaw. Ay, tapos. Tapos ang boxing. Mamaya isasabihin ko sa inyo, bakit sa tingin ng taong bayan si Lisa gumagalaw? Kasi may connection po yan. Mamaya po, mamaya. Mhm. Dagdag niya, ang kusang loob na pag-alis sa pwesto, tugon sa panawagan ng Pangulo. Hindi kusa yun. Napilitan ka. Eh, sinasabi pa nga ng mga kasama mo, suporta mo eh. Hindi ka magre-resign. Ngayon, bigla ka nag-resign. Huwag nga ako. Araw-araw, gabi-gabi, nagbablog ako. Oo, nasusubaybayan ko, pati yung tuta mo si Puno. Oh. Di ba, pinagtatanggol ka ngayon? Leadership also demands that we confront the trials of the president. In his recent State of the Nation address, our president reminded us Ano? that accountability must prevail. Hindi naman accountability mas prevail. Anong presidente mo sinasabi? Nobolan nyo kami dalawa magpinsan. May kasunduan na kayo eh, no? Kaya ako sa tingin ko may kasunduan na tong dalawa eh. Tatandaan natin, anong sabi ni BP Sara? Ang may hawak ng pera ng taong bayan ay si Tambit tsaka si Saldi. Oh, pumunta siya sa opisina ni Bongbong. Oh, sige, alis na ako. Basta touch me not. Ha? Hayaan mo na lang yung nakuha ko. Posibleng ganyan ang kasunduan. Pero hindi na kita bubukuhin. Hindi po inosente yung pinsan mo. Huwag nyo kaming lokohin mga Pilipino. Ha? And that no one is above scrutiny. Anong no one above scrutiny? Pustahan tayo. Hindi maiimbestigahan si Bongbong. Unless tayong mga tao, pagpatuloy natin yung sigaw. Diyan po ang importante. Para katulad nito, ayaw man niya pag-resignin si Tambi, na pag-resign dahil sa sigaw ng taong bayan. I fully and unequivocally embrace that call. I step down not in surrender, but in service. For sometimes, the greatest act of leadership is the grace to let it go. Nox, may ganun. Anong ile-let go mo? Yung ghost projects? Yung jet plane mo? Bida ka pa. Di ba? Yung style mong ganyan? Wag nyo nga kaming... Hindi ko alam kung pabida to o pabiktim. So that this institution may endure stronger than ever before. Hindi na. Hindi na lalakas yung institusyon yung kamera. Taga mo to sa bato. Yung institusyon yung kamera, hindi na lalakas pa. Isipin mo, pinalitan ka, pinalit si D. Oh. Eh di lokohan lang din yan. Mamaya ipapakita ko sa iyo ha, sa inyo. Ano-ano mga sabit niyan si D. Kalma lang kayo. Di ba? Paano lalakas yan? Lalakas lang ulit, babalik ulit. Posible ang tiwala ng taong bayan sa kamera. Huwag kayong makialam sa mga infrastructure. Pangalawa, pag-upunan ni BP Sara. Diyan pa lang kayo makakabawi. Ba't sa ngayon? Ang baho nyo, sa totoo lang. Sa resignation ni Romualdez, sinimulan ng botohan para sa kanyang kapalit. Iisa ang nanominate, si Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III. 253 votes. At sa botong 253 na pabor, 28 abstentions, at 4 na hindi bumoto, inihalal bilang susunod na House Speaker si D. Pangako ni D. Under my leadership, this house will change. Nako! Mabigat yan ha. Under my leadership, this house will change. Alam mo kung bakit mabigat? Yung pangako mong yan, di? Kasi lubog kayo sa Kumunoy. Lubog kayo ngayon, hindi lang sa imburnal. Lubog kayo sa septic tank. So, dalawa lang to, di. It's either nagsasabi ka ng totoo na babaguhin mo ang kamera
ituturing kang hero ng mga tao. Or, isa ka ring tuta gaya doon sa pinalit sa Senadong President. So, ipokrito ka. In short, dalawa lang yan. Ipokrito ka o hero ka. Titingnan natin kung ano ang magagawa nitong si D. Ipokrito o hero. I will not defend Sige, ilagay nyo rin. Ano sa tingin niyo magiging hero to? Lagay nyo sa comment section o magiging ipokrito. the guilty, and I will not shield the corrupt. Nako, edi imbestigahan mo nga si Bongbong. Sige nga, doon pa lang simulan mo. I will not shield the corrupt. Pauwiin mo si Saldico. Ay, sa bagay, gusto na nilang pauwiin si Saldico. Speaking of Saldico, ngayon bigla-bigla. Dati, parang tabu. The name that cannot be mentioned. Hindi pwedeng banggitin si Saldico. Kukuyugin ka. Ngayon, pag-resign ni Tambi, pati si Puno gustong umuwi si Saldico. Kaduda-duda, di ba? Oh, bakit? Gagawing fall guy. Siya lahat ang may kasalanan, ligtas si Tambi. Posible nga ang gawin dyan. Sige, pauwiin niyan si Saldico. Pero hindi naman talaga pinauwi. Tapos ibibintang sa kanya lahat. Ligtas si Tambi. Si Saldi, naghayahayang buhay kung saan man sa lupalop ng mundo. May private jet eh. Tapos si Bongbong Marcos, ligtas din. Sinong, nila? Ginawa pang sinacrifice si Saldi. Ganyan po yung mga yan. Kaya wag tayo maniniwala ha. Nako, bigla kayo nagbaligtaran. Galit kayo, ayaw nyo paano si Saldi. Tas ngayon, biglang si Saldi ko. Gaya ng paninindigan ng ating Pangulo, Sige. no rank, no ally, no office will be spared from accountability. Baka para ka rin si Tito Soto, Duterte lang ang pupuntahan mo. Pag pupunta na ang investigasyon kay Bongbong, iwas ka na rin. Ha? Tatandaan mo. Ito lang sasabihin ko sa iyo, D. Tatandaan mo. Si Tito Soto, kahit anong gawin niyang pagtatanggi ngayon, yung salitang tuta, hanggang mamatay siya sa bilang politiko, bakat na sa kanya yun. Mag-iingat ka. Lalo ngayon, mag-iingat, galit na galit ang taong bayan. Kaya pag makakaligtas si Tambi at makakaligtas si Bongbong Marcos, tuta ka rin. Kaya kayo nilagay ni Tito kayong dalawa ni Bongbong Marcos. Pero bigyan natin ng pagkakataon. Binigyan din natin ng pagkakataon. Una, sabi ko, bigyan natin ng pagkakataon si Tito. Pero wala, nagkalat eh. Tutang-tuta eh. We must strengthen the Oversight Committee and fully cooperate with the Independent Commission of Infrastructure. Our duty is not to Huwag protect... mo nang babanggitin yung infrastructure. Huwag na kayong makialam sa infra. Andiyan kasi ang corruption sa infrastructure di ba? Lako, tigil-tigilan nyo. Diyan maraming yumaman. Pati yung ibang malilinis na politiko, yumaman din dyan. Huwag tayong maglokohan. Kaya lang ito kasi grabe. Grabe itong ginawa ni Tambi. Ang lakas na mangurakot, wala pang nagawa. Akala mong ghost projects. each other. Our duty is to protect the Filipino people. At ang kanyang panawagan sa taong bayan, Ako na ho ang unang magsasabi sa Na ano? ating mga kababayan. Ano? Sige. Meron po kaming pagkukulang. Buti alam mo. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyo. Nakikiusap po kami na sana bigyan nyo kami ng pagkakataong ituwid ang mga maling kalakaran. Ako, bibigyan kita ng pagkakataon. Alam mo naman tayo, patas tayo di ba? Sabi ko nga, pati si Tuta, binigyan natin pagkataon, kaya lang tuloy-tuloy Talagang tingnan natin ha. At linisin ang aming hanay. Nakikiusap po kami na magbigyan nyo pa kami ng tsansang makuha muli ang inyong Di ako to sinasabi ko, Congressman.
Ayaw na ng Pilipino ng salita. So kung yan ay empty words lang, huwag mo nang ituloy. But since sabi pagbibigyan ka. Ha? Pero hopefully hindi ka lang puro dakdak. pong tiwala. Kasi Bago baka ang yan di botohan- na yan, demonyo. Ha?